Ano ba itong Apo. mga AI GPT na sinasabi nila is parang bagong panganib sa pag-aaral, sa mga propesyon, sa mga manunulat, researcher, abogado? Ano ba siya? So yung ChatGPT, isa siyang chatbot. So doon nanggagaling yung chat doon sa pangalan niya, no. Ang isang chatbot ay essentially isang computer program na ang disenyo niya is i-simulate or gayahin yung isang normal na conversation or pakikipag-usap sa isang tao or sa ibang tao. Ngayon, unlike yung nakasanayan na nating chatbots like pag gumagamit tayo ng Facebook Messenger or kung ano-ano pang ibang programs or platforms na gumagamit ng chatbots. Ang kakaiba dito sa ChatGPT at yung mga kapareho niyang technologies is powered siya ng sobrang laking or sobrang daming data na nakuha nitong gumawa sa kanya, which is yung OpenAI, and then yung ginagamit na computing techniques na sinasabi nila. So dahil dito sa sobrang daming data na pinangahawakan niya and continuously niyang kinokollect pa at itong tinatawag na nating computing techniques, maaari siyang sumagot sa atin kapag kausap natin siya, tinatanong natin siya in a more parang meaningful manner. Pag sinabi nating more meaningful, pwede actually siyang sumagot ng follow-up questions, pwede niyang i-challenge yung premises ng ating mga sinasabi, pwede niyang i-reject kung meron tayong tinanong or ni-request na ang tingin niya is inappropriate, pwede niyang hindi sagutin yon. And at the same time, sabi nila, although hindi ko pa ito personally na experience, pwede din nga daw niyang i-admit if meron siyang pagkakamali. Tapos nagre-rely siya, ito yung sinasabi natin napakaraming data na pinanghahawakan niya, sa information for the most part na published online. So yung internet yung pangunahin niyang source of information. Okay. And then dagdag pa dyan, tayo habang ginagamit natin siya, kung ano man yung information, data na ini-input natin sa kanya, pati yon nasasama na doon sa database niya kumbaga. And pati yon ginagamit niya na rin in all future conversations, whether natin with it or conversations niya with other people. So lahat ng nalikom na data, itong Chat GPT, may Google Bard, meron ng Hugging Face, merong Bing. Ano yung differences at pagkakapareho nila? Maliban kasi sa kung sino yung nasa likod nila, no? So ang mga company, sambawa, yung sabi ko nga, yung ChatGPT, OpenAI yan, yung company behind it. Although malaking investor ng OpenAI yung Microsoft. Yung Microsoft, siya yung nasa likod naman ng Bing na sinasabi nga natin or na nabanggit natin. Yung Bard naman na nasa likod niya is Google. So yan yung primary difference, no? Kung sino yung nasa likod nila. Apart from that though, medyo mahirap sabihin kung ano pa yung distinguishing marks nila dahil very secretive nga kasi sila sa, for instance, saan nila pinagkukuha yung information nila. And ano-ano yung mga techniques or algorithms na ginagamit nila. So kanya-kanya din kasi sila ng develop ng mga yon. It would be very difficult para sa mga outsiders tulad natin to really say ano yung mga distinction. Siguro ang isa ko lang mababanggit ngayon is for instance yung na nabanggit kanina na Hugging Face, medyo open source siya. So yun, pwede ka actually gumamit sa kanya nang hindi ka nag-create ng account. As opposed to, for instance, ChatGPT, although may free version din siya, kailangan ka munang mag-create ng account para magamit mo siya. Ganon din itong Google Bard, kailangan meron kang isang Google account para magamit siya. So for now, yun siguro ang main differences na very apparent or kapansin-pansin. So the people or the organizations behind them, and then yung how easy it is for us to access them or use them. Ipaliwanag nyo lang ho, medyo excited. Ang alam ko, marami kayo sigurong kaibigan, marami tayong mga kakilala, kapamilya na parang ang dami kasing gusto nilang pagawa. Itong sa mga chatbots na to, ano po, pwedeng yung Q&A, pangtulong sa eskwela, gumawa ka ng essay, gumawa ka ng tula, o magsulat ka ng awit o lyrics sa isang awit, at kung ano-ano pa, magsilip ka ng research sa isang negosyo, or even legal brief, ano po, para sa mga Correct. abogado. Ano po yung mga pwedeng mga activities? Bakit excited? At bakit parang tipong lahat ay gusto mag-shortcut sa mga chatbot? So yung in terms of uses, no, na medyo we touched on already
kung ano yung pangunahing use na kung bakit excited yung mga tao, which is content creation. Okay. So kung gusto natin yung mga practical applications talaga niyan, so yun, so yung sa mga nagbablog ngayon, pwede siyang gumawa ng blog post for you, doon sa mga matagalan ng vloggers, parang napakadali na for them to do this. So yung mga frequent naman na visitors or users ng social media, pati social media posts natin, pwede natin siyang tagagawa na kung lalo na kung tayo tinatawag na parang influencer or ano. So hindi na tayo maghihirap pa or mag-hire pa ng isang tao na magsusulat noon for us. So all these other things like coming up with email campaigns, video scripts, yun nga, mag-prepare ng essay, mag-ayos ng ating resume, magsulat ng cover letters, sabi nga ng iba, kahit kung gusto mo, mag-request ka rin na magsulat ng kanta for you or magsulat ng isang Wala. art of fiction or work of fiction rather or tula, etc. etc. So that's one major use case, kumbaga, for this type of technology. And then, related din dyan, of course, is yung pagsasagawa ng research. Bago ka actually magsulat, minsan kung tayo pa rin yung gustong magsulat mismo at hindi natin ipapaubaya sa kanya, at the very least, pwede nating ipaubaya naman or ipasa kay ChatGPT or yung mga kapareho niyang generative na AI na chatbots, yung pag-research mismo, susulat tayo ng mga tanong na gusto natin ng mga kasagutan or maybe even mag-request tayo ng suggestions niya kung ano yung mga pwede nating tingnan or basahin. So malaking tulong din siya sa atin sa research. And then, kapag nakuha na actually natin yung information, if meron na tayong data na pinanghahawakan or content, pwede rin nating i-upload yun sa kanya and siya yung paggawin natin ng analysis. So pwede siya actually mag-generate ng mga outlines or yung kung halimbawa meron tayong nakuha ang isang buong article tapos sabihin natin sa kanya, pwede mo ba akong bigyan ng summary nito tapos gawin mo in bullet points yung content nitong parang article na to para hindi ako masyadong mahirapan or dahil nagmamadali ka, etc. etc. So yan, yes. Tapos yung iba na medyo mas complicated and siguro para sa mga tulad natin na hindi natin masyadong ma-appreciate. Andyan din kasi yung coding na sinasabi nila na instead na actual text, codes actually ang ibibigay mo sa kanya at yun naman ang i-review niya tapos sasabihin niya ano yung mga mali, paano mo ito pwedeng i-improve, etc. etc.